Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Masag bag na Jisbe. Yes. Balik sa kabe. Nagpamata na. Pasa. Ayong pagabot para. Mas palagi nagtapik ko. Tapos ko kapog ng sitinan. Gusto ko. Basa, ambil ni. Ha? Anong vlogger na eh? Guys, sila duhan ni sila. Asa ko sa? Ang crucifix ya. Para dito. Panay gamal. Kita ba? Are na sila. Bumalik na sila ni Kaya. Ay. Ayan, mga kalupa. Mga alipuris. Alipuris na niya. Yan ako, kasala. Isip tak ba? Ilan ang gapin ko? Bro, ano ba naman? Ora? Ako dong. Oh. Tagalila naman. Tagalila naman. Sa ugaling kita galing bago pa man na ito. Manghapon ito. Dong, naba ba? Galingan na ya? Ako rin nakabantay. Ako rin nakabantay. Ito anas Patrick. Lusot. Father Darwin. Hi, Father. Thank you. The plane, doon the plane. Okay na.
Hello, Pads. Yan po, kitang-kita naman po dito sa view na ito na si Father Darwin at yung kanyang kasama na isa ring pare is mainit at tinanggap sa Lila Bohol. Yan. At ang buhay parokyano, ito ay nag-video sa kanya ngayon. Yan ang kanilang unang pagpasok sa naturang simbahan. And then nandyan sila, ang daming tao talaga nag-welcome sa kanila. And very happy po ang lahat na dyan po sa kanilang lugar na destino, Reverend Father Darwin Gitgano. Kung nakikita naman ninyo, daming camera. Yan, pinipicturean, binibidyohan sila. Dahil sa si Father Darwin ay natanggap po dyan sa Lila Bohol. Siya ay kasalukuyan ngayong residential priest ng naturang parokya. Ibig sabihin, mananatili na dyan si Father Darwin sa Lila. At hindi na siya masyashapol, kaya ng ibang pare na sinasyapol, hinilipat sa ibang lugar na kung saan i-assign. Si Father Darwin ngayon ay mananatili na sa Lila Bohol at dyan na siya tatanda. Kasama nila. Dahil dyan po sa Lila kasi ilalagay yung permanent office ng healing and exorcism. Ayan po ang mga kaganapan doon sa naturang pag-welcome sa kanya. Daming tao, grabe talaga. Nakita nyo naman, halos puno yung buong simbahan. Mga parokyano, mga taga-Lila. Laki pala ng simbahan ito. So, by the month of August, ipapaalam po na yung pong Office of Healing and Exorcism is ililipat po sa Lila Bohol. Kaya sa mga nais pong makaalam kung nasaan po ang exact na lugar, ito po ay nasa Malinaw, Lila Bohol. Ito ang bagong lugar ng Healing and Exorcism. So kasalukuyan po doon na itinatayo po ang permanent ang temporary office muna yung unahin, yung temporary office bago po natin isagawa yung permanent office. Kasi kailangan muna talaga ng mayroong temporary office para sa mga mag-a-attend yung darating na August 2025. Kaya yung permanent office po is sementado po yun, kaya matatagalan po yun. Kaya pansamantala may gagamitin po tayong temporary office doon lang. At pag natapos na po yung permanent office, automatic na po tayo mag-move sa permanent office. So sa ngayon, tinatrabaho po doon at tayo nag-aabang ngayon darating na August, no? Kung luluubin po ng Panginoon, ang buong Office of Healing and Exorcism ay malilipat na sa Malinaw, Lila Bohol. Yan po si Father Darwin po at yung kanyang kasamahan. Mainit na tinatanggap ng parokya sa Lila Bohol. So ito po si Jando Alabado. Nasasabi po sa inyo, maraming salamat po sa inyong panunood. At kita-kits po tayo mamayang gabi sa magaganap na doctrinal talakayan. Mayroong doctrinal talakayan mamayang gabi with Brother Junre. Okay, at ng mga kasamahan natin sa punto por punto na willing sumali sa magaganap na talakayan. By the way, wala na pala yung third part ng talakayan sa pagitan ni Brother Wendell at saka ng The Revealer sa issue na patungkol doon sa kaso ni Trillanes.
Hindi na po yung tatalakayin kasi pinahihinto po ni Father Darwin dahil yun po ay isang personal issue. Hindi po siya doctrinal issue kaya pinahihinto ni Father Darwin. At dahil sa hindi magandang asal na ipinapakita ng The Revealers sa kanilang mga live nila sa TikTok, yung kanilang mga banat is very below the belt, no? Mga banat na hindi makadiyos, mga banat na hindi makakristyano, mga banat na puro pang-aalipusta at pang-iinsulto. At dahil doon, ang mensahe ng punto por punto sa mga The Revealers is kung gusto nyo magipag-diskusyon sa amin, magkita tayo sa face-to-face debate. Tingnan natin kung talagang matatapang ba kayo sa tunay na debate. Kasi yung mga nakatago yung mukha, hindi mga tunay na debate yan. Kung talagang matatapang kayo, magsilabasan kayo sa tunay na debate. Kaya ang masasabi po ng punto por punto laban sa The Revealers dahil sa hindi magandang ugali ninyo na ipinakita sa aming mga manonood sa inyong live. Kaya kung gusto nyo pang patulan kayo ng punto por punto at labanan kayo, iniimbitahan namin kayo, The Revealers, na humarap sa amin sa isang face-to-face debate. At para masukat kung talagang matatapang ba talaga kayo pagdating sa tunay na debate. Ito po si John Do Alabado. Maraming salamat po at nagpapaalam na po ako sa inyo. Paalam.